Morning mga kabida at nandito po tayo sa kapilya ng ating mahal na patron, Tata Dune. Again, happy Sunday po to everyone. Mga ka-team lovers, ayan po at magsisimba po muna tayo dito po sa regular Sunday Mass dito po sa aming kapilya ng Tata Dune dito po sa San Dionisio, Parañaque City. Ayan po kapaligiran dito, ayan po mga bagong isimba. Sana po, ang oras po natin ngayon ay alas 7:57 na po at kaya mag-umpisa na po tayo. At andito na rin po pare, inaantay na lang po ang tamang oras para makapag-misa. Ayan po si Alfredo, andyan po, ayan o. Sisimba ka ba? Daw lang sa outing. Ha? Daw tama. Bakit? Daw tinayagan ate. Oo, bayan mo sila. May outing ba kaya? Oo, sa 21 na yun. Ngayon? 21? Oo. Wala. Sira na ata. Ayun, sa 21. O, gano'n? Oo, magayon mo. Ano niya pa? Mukhang inaangat na ito. Unti-unti, oh. Layo at yun eh. Layo. Ha? Ayan, Ito si Ramon. Ramon. ang layo kasi. Malayo daw. Ah, gano'n. Tama, pagka malayo, gano'n sama. Kasi baka mapabayaan ka nila. O, hawakan mo muna. Ayan, o. Ikaw muna kumuha sa kanila. Ayan, o. Kunan mo ko. Ano. Kunan mo sila doon. Yan. Ay, titignan mo sila dyan, o. Kunan mo bata, o. Ay, tamba. Ayan, o. Ayan, kunong dandan. Santunin niyo, kunan mo santunin niyo. Para matuto ka. Mag-shout ka naman. Shout out ka, kabilang channel. Shout out ka dyan. Shout out. Shout out. Mag-shout out ka. Ramon Santos. Shout out ka. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-21 ng Abril. Sa ating pagdiriwang ng isa sa umarong ito, isama natin sa ating mga panalangin. Una, ang pasasalamat sa kaarawan ni Mark John Perez at ni Maria Cristina Ortales. Bigyan din sa pasasalamat ni Gani and Feli Perez, ni Mago and Fanny, David Oriol. Para sa espesyal atensyon sa maagang pagdating ni Geraldine Gatus at Romeo Cruz at hindi sa intensyon ni Willie and Mila Mateo. At sa mga kaluluwa ng ating mga kapatid na yumauna na sina Orlando Mago Jr. and Sr., Fidela Arianige Roldan, Anselmo Gonzalez, Romeo Ferrer, Obdulia Jose, Agnedo De Leon Sr., Amen. Magandang umaga po mga kabida. Tayo po si Alfredo, may hawak ng camera. Ayan po ako na po. At mag-umpisa na po ang misa. Ayan po si Alfredo. Shout out, kabilang channel. Okay. Mag-umpisa na.
Jesus, ang dakilang mabuting pastor, ay sumayo na. At yung may Yamang tinawag tayo ng dakilang pastor sa banal na pagtitipon ito. Unawain natin sa tuwing tayo nagkakasala, katulad natin mga tukaw na hiwalay sa kawan ng Diyos. Buong pagbabaang loob natin aminin ang ating pagkamakasalanan at hingin ng kanyang pagkatawaran. Ikaw ang mabuting pastor na nag-alay ng buhay para sa amin. Panginoon, tawaan mo kami. Kami, ang mga tukang mali at maligaw ng landas, Kristo, tawaan mo kami. Tinawagan mo sa amin ay tumalima, tumulong at ipanalangin ang mga sugo o mga pastor. Panginoon, tawaan mo kami. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at katiwayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos at itasan. Patayin mo kami upang kami mapagilan sa mga maligayang kapiling mo sa kalalagyan. Upang sa pagsunod namin bilang kapamatawan, kami makarating sa sinapit ng pastor ay bilangan. O siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Yeah. Okay. Happy Sunday to everyone. Pagbasa mula sa mga nawa sa mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisya sa puno kami ngayon, tungkol sa ikapulihang ginawa namin sa mundong ito, at kung paano siya gumaling. Palastasin itong lahat at ang buong Israel. Ang taong ito, sa inyong harapan, at tulisang gumaling, kahit kapag-iisa ng pangalan ni Jesucristo taga Nazaret. Siya inyong itinakong sa krus, ngunit binuhay ng Diyos ang Jesus na ito. Ang batong itinahuli ninyo ang tagapayo ng bahay, tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong antuhan. Kaya sa Kristo lamang Dahil ito, pinamahal ako ng Ama, sapagkat pinahal ko ang aking Ama, upang ipagtuloy ko ng Panginoon. Wala nang makapusunan sa akin, kung sa kong ay pinagin. Kaya ako ang pagkakas sa ito, at tuloy. Ito ang utos na tinanggap ko sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Cristo. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Good morning. Good Ngayon ay ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ang linggo ito, tinatawag natin linggo ng mabuting Pasko. At ngayon din sa linggo ito, tayo ay inaanyayahan na ipanalangin o kaya panalangin para magkaroon pa ng maraming okasyon. O kaya ipanalangin natin ang nag-aaral sa loob ng seminaryo upang maging makapagod. At hindi lamang pare, kundi para gawin at hubungin na maging mga mabuting pastor. At ang modelo sa pagiging mabuting pastor na nakita kundi si Jesus. Dalawang bagay ang maaari natin pagtutunan na katangian ng isang mabuting pastor na tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon. Ang una, sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastor. Inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang unang katangian na makikita natin sa mabuting pastor ay hindi makasarili. Ibig sabihin,
kahit ang kanyang buhay ay kaya ialay alang-alang sa kanyang mga buhay. Ganito talaga ang nagtirang na trabaho ng mga pastor noon. Isa sa pinakamahirap na trabaho noong panahon ni Jesus ay ang pastor. Mahirap at makamahirap. Pero ang mga pastor, sila yung mga tapat sa kanilang trabaho. Kahit na ito ang maliit ang sahod na trabaho, kaya pinaka-mababang uri na trabaho noon. Ang trabaho na mahanap, ang tao na pinipilitan ng mga pastor. Ngayon natin ang mga pastor, natin na sila ng lungsod. Lagi nilang kasama ang kanilang mga kupa. So, ang pag-aalay ng kanilang sarili. Sa kanilang trabaho, laging 24 hours na pabantay sa kanilang mga pastor. Kung mabuti ang pastor, hindi niya iisip ang kanyang kapakanan. Hindi lagi ang kapakanan ng kanyang mga kupa. Para pinusahan o protektahan ang kanyang mga kupa ang pamamagis ng ayon. Sabi pa na ang pinagyan ang mga pamamagis talagang pinaglalaman ng kanyang mga kupa. Pinusahan sa kanila kahit na nakikita nila unti-unti na pinakakit ng kupa ng pamamagis na hayop. Pilit lang pinaagaw nito ang kahit paadalaw ng upang aagawin pa sa pamamamis na hayop. Hindi ba mapangalit o gano'n? Siguro kung may maalaman kayong aso, bigyan mo ng butong, huwag po ang aso. Try ko ganito sa iyo. Talagang parang ano ka pala, mga action ka pala na tukunin mo yung butong. Magagalit mo sa ng aso. Aso pala ka yan. Malapit na sa'yo. Pero pagdating sa pagkain, pinagalit. Ako ang din ako. Talagang literal na matapang. 2 beses na rin ako kinagat. Pag paglaro lang, minsan sa nagalit. Ilang beses na rin ako pabalik. Balik sa hospital para magpa-injection. Yung aso, pagkat score ang aawawin pa sa pastor para makita sa kanya ko at yung siya na ito na totoo na kinain o kinatake ang kanyang mga tupa ng pagkasayo. Kasi hindi niya ipakita ang ebidensya, babayaran na yun. Kaya magbabayad. Ang bilang ng bakit po ito? Di ba nagdagdagan tayo ng sakto? Bakit siya nagdagdagan ng mga nagdagdagan ng mga bago? Mababa na ang uri, mababa na ang sahod nila, kung mabawasan pa, ikakaltas pa. Kaya, pinaglalaban talaga ng mga pastor noon, ng mga kupa, kahit ang pangalit ito pa. Ganun ang pinapakita ni Jesus. Jesus, kung pinagkinaya natin ng mga araw, ang kanyang pag-alay ng kanyang sarili, yun ay ang pagpapakita niya kung pagiging mabuting pastor. Hindi makasarili si Kristo bilang mabuting pastor. Sino ba naman tayo sa sarili? Ang makasalanan tayo, hindi tayo karapat dapat ng pagmamahal ng Diyos. Pero pinaglaban tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang sarili. Kaya kita natin sa totoo nga si Jesus ay mabuting pastor. Ang kanyang pagmamahal ay hindi makasalan. Ang pangalawang po ay katangian ng mabuting pastor, sabi niya, kung paano nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila.
So siguro sa araw-araw na pagsasama ng mga pastor at mga tupa, magkakaroon na rin ng magandang relasyon. At yung isang pari na kasama ko, dati ko sa ito, in-explain siya na ilang po na ng magandang noon, mga movement, Passover, di ba sa instruction kay Moises na sabi, sa ika-10 araw sa unang buwan, magpili ka ng isang tupa na gagamitin mo sa Passover. Yung pinaka-magandang uri na tupa na mahanap ka pa at nervous, ito daw, healthy, walang sakit. Sa 10 araw, isasama mo siya. Hanggang ika-4 na araw, kumbaga, pang-14 na araw, hanggang 4 na araw, mag-i-stay ang tupa sa'yo. Kasi kasama mo yan sa pagtulog. Habang sa 4 na araw, sabi niyo, na-establish na rin yung relasyon ng tao na naghahanap para sa Passover sa kanyang tupa. Kumbaga, nahubulog na rin ang loob ng tao. Tapos pag-ika-4 na araw, nakatayin mo yun para siyang i-aalay mo bilang Passover. Kumbaga, nabubuo yung relasyon mo, parang, ay, hindi ko na rin papatayin ng tawag. So, may kaibigan ako, parang na mahilig meron siyang farm sa mga rabbit. Ako minsan nag-order sa kanya ng rabbit. Ang sarap ng rabbit. Sabi ko mga kaibigan, ayaw lang kumano ng rabbit. Kaibigan ko sabi, nakakaawa kung katamit ang rabbit. Parang pang-pet lang yung rabbit. Pero hindi na nakakit ng rabbit. Parang nabubuo ang relasyon ng tao na mag-aalay sa Passover at ang kanyang i-aalay. Na parang magkadalawang isip na Jesus na i-aalay. Pero dahil para yun sa Diyos, kailangan yun pa yun. So, ibig sabihin, ito mga pastor, sa araw-araw nila na pagsasama, at kasama ang kanyang mga tupa, nabubuo na rin ang relasyon natin. Nagkakaroon ng magandang relasyon na yun ang nagiging pundasyon para maging bigyan mo sila ng magandang protection at bigyan mo sila sa mga bangis na kayo. Kaya ang tandaan na merong magandang relasyon kung nagkakaunawaan. Halimbawa, nakikilala na ng mga tupa, kaya kapatid, may mga magandang kauluan, magsalita, magkanakaw, hindi yung papakinggan ng lupa. Lalo-lalo pag hindi pamilyar sa kanilang boses, ang boses sa kanilang kakilinig. So, sa pasto lang sila nandito. Ngayon, ang mga lupa, ang dito sa amoy pala, amoy pala nila ang kanilang pasto, talagang susunod na yan. At handang-handa na kung saan na sila dadalhin. So, ang mabuting pastor, ibig sabihin, nagkakaroon ng magandang relasyon sa kanilang mga tupa. So, itong dalawang katangian ito, nakikita natin. Kaya nagtuturo at nananaran siya sa kanyang mga alagay para magkaroon siya ng relasyon at tanggapin natin siya bilang mabuting pastor, bilang ating Panginoon at Diyos na magdadala sa atin sa perting sabsaban, kaya great pastor. Na walang iba, ito ang buhay na walang hanggan. Pero dito, may sinabi na rin siya na meron akong ibang tupa na wala sa tupa dito. Kinakailangan sila alagaan ko rin. Kaya, ang bawat isa sa atin, malasin pa ka man, o hindi, ay alam ka man sa Biblia o hindi, lahat tayo ay mga tupa ni Kristo. Kaya ganoon din ang ating treatment sa bawat isa. Kung mahal ng mabuting pastor,
Kaya walang itinatanggi ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, pero din dapat ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Dahil isang insulto, isang mabuting pastor, kung ang kanyang minamahal, ay hindi natin mamahalin. Kaya bilang kasama sa tawad, kaya sa symbol ng ating mabuting pastor, pero dapat tayo ang pagmamahalan na pinapakita, pinapahayag sa atin ng ating mabuting pastor, pero din pinapahayag natin sa isa't isa. Kahit ibang mga pananampalataya ng ating mga kapatid, kahit ibang paniniwala, kailangan din ng pagmamahal, katulad ng pagmamahal ng mabuting pastor. Sa pagpatuloy ng panalamisan ito, patuloy din natin panalangin na yung mga tinawag at tumutol sa na maging mga mabuting pastor at mga mahala sa pangatupa ng Diyos sa simbahan. Nawa ay gawin ng mga puso at subukin ang kanilang pagkatao na tulad sa mabuting pastor kasi ating Panginoon Jesucristo. Tumayo na tayo, imayin natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Sa Diyos ang mga mapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit sa lupa. Sumasampalataya naman ako sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon-taon siya lang ng Espiritu Santo, anak ni Santa Maria Virgen, nagpakasakit si Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibis. Nanawag sa kanya roroko ng mga imaw, nagkatong araw na buhay magulis. Ay maklot sa kanin sa mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito, tukong, kung ano buhay, kung ano matay, matay. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, banal na simbahan, Katolika, samahan ng banal, para katawaran mga kasalanan sa pagkabuhay sa buhay. tayo ang tawag pinakamayan, iniulakan ng Jesus, ang ating pastor, na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Taglayong pananalig sa kanyang pag-ibig, panalangin tayo sa kanya. Buting pastor, tingin ang aming panalangin. Buting pastor, dinggin po ang aming panalangin. Buting pastor, dinggin mo po ang aming mga panalangin. Buting pastor, dinggin ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mga ito, manalangin tayo. Buting pastor, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng magulang, guro, at ibang taong may pananagutan sa ibang, huwag namin lang alalahan ang kaligtasan ng kanilang pagkakas at ito na buong kapatagan. Manalangin tayo. Buting pastor, dinggin po ang aming panalangin. Para sa mga kabataang Katoliko, tawag sa pagkakay o buhay ni Kristo. Naway at pagkakay sa kaandayan ng Panginoon at hanggang ang lupa sa kapitihan ng bayan ng Diyos. Buting pastor, Buting pastor, dinggin po ang aming panalangin. Jesus na mapagmahal, iniaalay mo ang may buhay upang iligtas kami sa masama at akayin tungo sa buhay na walang hanggan. Turutan mo, pahalagahan namin ang kaligtasang dulot mo at laging sumunod sa iyo. Aming butihing pastor na nabubuhay at nagkahari magpakailanman. Amen. Amen.
Kristo ng pagkabuhay ng iyong anak. Upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhin ng ating hinayin ng namin. Sa pamamagitan ng Kristo, Kilala ko, no? Santo, at kasawalan. Ate mo kilala ko. Sumayin niyo ang Panginoon. Ano dito yun? Ang tagal na wala niyan. Oo, nawala. May pintura. Kilala pa ako. Muna lapin na pa ako kilala ko. Tunay na ang marapat. Uy, kukunin ko nga baka mo wala. Nabantay ko rin. Kaya katutok dyan. Natumubo sa amin. Ang katawan Nakatutok ako baka mo wala. Baka may kumapatigan lalo bukas. ay haliw ng pag-ibig. Hindi ako makakasabi ko nga nabantay ko naman. Ito ang ilang natin Eh, pag natangay yun, no? ang anak mo si Jesus ay hinahin sa iyo upang kami matulog. Siyang dambana at tayo naghahandog sa Panginoon upang ito ang ito ko. Kaya isa ng mga angel na nagsisi amin sa pagpuri sa iyo na walang tayo sa kanilang. Kami na pumili sa iyo. Ito ang aking katawan ang hahandog para sa iyo. Dahil hindi naman ang natapos ang ulan, ginawakan niya ang kalis na kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga laganan sinabi. Ang gabi ninyo lang ito ang ilongin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang kita. Ang aking dugo ay bubos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa paglalaan ng tao. Pagpuli natin ang misteryo ng kailangan ng tayo. Si Kristo nung dahil, si Kristo nung buhay, si Kristo babalik sa wakas ng panahon. Samantalang aming pinananabitan ang katilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalugan mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasamulang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa Panginoon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. 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 Peace be with you.
Ama naming mapagmahal, ikaw ang pagiging pastor na nagtataguyod sa amin. Kaya kaming tawag mo ay iyong pag-ibigin, pakunyanan sa dugo ng anak mong umanak, upang kami lahat ay iyong maligtas. Marapagin mo kami maparating sa pastulan na nilalaan mo sa amin, ngayon at kailanman, sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipon mo na pong lahat para sa mga ilang paalala. Yun na po, ang ating parokya ay magkakaroon ng sama-samang pasalan sa simbahan ngayong susunod na mga buwan. Sa mga nagnanais po at gusto magpakasal, maaari po kayong pumunta sa tanggapan ng ating parokya. Magkakaroon po tayo ng orientasyon sa ika-4 ng Mayo, 2024, Sabado, sa ganap na ika-10 ng umaga. Ang Ministry of Leadership Committee po ay nangangailangan ng mga bagong miyembro na may edad na 12, 18 hanggang 50. Sa mga nagnanais pong sumali sa Ministry of Leadership Committee, hingi po kayo ng application form sa ating simbahan sa katedral. At panghuli, inaanyayahan ko ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal sa simbahan ngayong buwan ng Abril na tumayo at lumapit dito sa unahan para sa natatanging pagbabasbas. Lahat po ng mga ikinasal na ika-7 Abril. Ito po tayo sa harap. Ito po sa harap, lahat po ng mga ikinasal ng Abril. Para po sa espesyal na pag-usap. Po sa gitna. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, itinaas mo at binigyang dangal ang buklod ng pag-isang dibdib at ginawang sakramento ng pagkakaisa ng iyong anak sa simbahang kanyang patiyak. Pagkaluban mo ng biyaya ang mag-asawang ito, isasana ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Sa kanilang pagbubunyagi, maranasan naman nila ang galak ng iyong pagtulong. Sa kanilang kagalakan, matantunawan nila na ang lahat ay mula sa iyo at ikaw ang kaganapan ng lahat. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo, hindi pa. Tayo na yung bago masaldo. Mag-stay na po ang lahat. Wow. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin rin. pagpalain naman kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating mananamisa. Kumayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Kaboyet.
siya rin. Oo, ako na ko mo. Kailan po libing niya? Mamaya na. Oh. Hoy, kuya, ano ba? Ano ba balita kay Jorge? Ha? Ano ba? Ano ba balita? Hoy, kuya, ano balita kay Jorge? Ha? Kamag-anak ko naman. Ako maglalap yun. Siya yung father. Taga-sampo. Tanong mo. Kamarinis ako. Ang kamarinis. Wala kamarinis. Mamaya na po para ang libing. Ito mini-video ko kayo para papanood dito sa Kabida YouTube channel. Mamaya. Anong pangalan niyo? Kabida. Kabila. Kabida. Kabila. Kabida YouTube. Sa YouTube. Doon mo mapapanood. Oo. Mamaya pa, pag na-upload. Naghahanap ko ng magpapaburo din yata ito. Wala ko sila. Oo, yung hindi, hindi ka usapin. Tapos na naman. Yan po ang ating... Pwede pa ba ako? 68? 68 na ako, senyor. Ayan. Saan po libing niya? Dito na ako sa may Kabias na. At sa bali sa Paranaque, Catholic Cemetery. Oo. Ayan po, good morning. Ayan. Marami rin mga fishing pa rin. Marami. Pag Sunday, ano, malayo. Oo. Regular Sunday, masaya sa La Huerta, wala. Dunggalo, wala. Dito na San Dionisio. Kapilya ng San Dionisio. Marami. Ayan po, good morning. Ayan. Ang San Dionisio. Mamaya pang alas 12, alisin lang. Una-una. Tapos sa bimisahan niyan doon, dadalhin ko baron sa katedral. Dadalhin sa katedral, no? Alauna kasi, ano yun. Ayan. Doon yata sa main. Oo, sa katedral, St. Andrews Parish Church. Ayan ang mga bata. Ayan, oo. Ang mga apong ba? Ayan po. Ito po yung mga galing na at mahusay na choir. Mas mahusay si Lord. Oo, siyempre, pamanggitan niya tayo ulit yung magkakaroon ng talent. Ito, teka na po kayo. Ayun, no? Sabay-sabay yun sa... Ako dyan lang po. Saan? Mamaya may laro ngayon dyan eh, mga... after the match, may laro yung liga namin. Hindi pa liga dito na ano. Baby this time. Yung Interpurok. Ano ni Kapitana. Bali siya, no? Sila umuwi sa Paranaque. Bonpato. Pilais. Papunta Boracay ko lang. Kailan pa yung patay na? Bata pa, no? Bata pa, marami. Yung nakaralding ko, ganyan din. May mga bata pa ganyan. Hindi nyo na... Agapan yung stress. Oo, Boracay. Kung dami na nakakalusot doon. Ang dami na nakakalusot doon sa mga ganong sakit. Oo, sabi ko, oo. Yung tiyahin ko na, gano'n, walang bloko. Hindi ko nga, natatanggal na, pero na... Ako 3 years ako na nakahiganan, doon ako paano ba, kaya malagro lang. Malapat ko na akong tato doon, milagro ko yan. Kaya nga, Dionisio ito. Ito po ang mga bata, turo mo. Aral ko, turo mo. Yung mga bata, ayan mga bata, ayan o. Aral, ayan. Doon na sa taas, doon. Doon, mga bata, mga ano yan. Ito ko online. Meron pala silang pagsadyang lugar para... Doon. Diyan kami nagre-rehearsal pagka muulan dyan kami sa doon. Ang moro-moro, pinapalabas dito sa media. Diyan kami. At yan po yung mga ano. Kaya pala konektado. Pinaayos talaga, pinaayos. Na-paralyze na rin yun. Kaya po saan kayo nakauwi? Ako, Carmona Cavite. Carmona Cavite.
Sinong mayor doon? Sino mayor doon? Si Mayor Dalia Loyola. Kabitse. Kasama sila yung isa, congressman. Pero kabitse ah. Kabitse yun. Parang si ano, parang di sa si Lani Mercado sa si Bong. Kasama sila. Congressman at saka yan mayor. Ngayon naman ako, tatakbo. Magpapalit naman sila ngayon. No. Yung lalaki naman ang bababa. Yung babae naman ang tataas. Ano, na, Tagal lang ko sila ng kulang. Bilang mayor at congressman. Bong Revilla, nakakasama kasi. Yan nagtuturo. Bayan ng Carmona. Ayan. Dating municipalidad. Ngayon ho, ano na, syudad na. Naibaba na yung pagiging syudad. Ako, buti nga't nakarecover pa ako. Nakalakad-lakad ako at nakanggan. Ang laki pinangina ko. 3 years ako, hindi na ako pa akala ko. Sa bahay ng kayo. Oo, ba't saka yung iba na nakikita ko. Iba na. Yung pala may mensahe ito, unang-unang mga ganyan. Para maparating sa mga kababayan namin sa bansa. Napapanood to, nationwide to eh. Napapanood mo. Oo, nationwide. Listen lang ka pala. Oo. Ay, YouTube eh. Sa YouTube. Kaya mamaya ako sakali mapapalagay sa YouTube eh. So, okay lang ba yun? Remember yun, family yun. Mamaya ako ganun. Hanggang sa simbahan sa mga pero ngayon may ano dito, may event pa yung basketball na. Start na lang pa sa mamaya. Kapon eh, kinulang ko yung opening. Pati opening, nasa Bali, YouTube ko ilang na. taon ako kayo One year may na, hindi lang. Kasi dito sa YouTube, napaka-higpit. Meron kapag narinig. Pina-off ko pag kami sa ito. Ano, bali, mababawasan ng watch-hour. Copyright. So, okay na. Okay na. Salamat po. Ito na. Yan yung kinakausap dyan. Ito yun, no? Nahanap ko yun po. Ayan. So, hindi naman na ano. Pwede mo mamaya. Ayan. Ay, siya nag-hold yan eh. Siya ang namamahala. Hindi, pati sila dito yung lalaki kayo. Ayun, wala. Ako bubuo nun. Sabi ako, ano lang ako rito. Siya wala ron eh. Naglilinis. Oo, yan. Magano yan. Sa simbahan dyan, sa katedral. Kami a-assist din yan. Ano ba alam mo? Willie po. Willie, ako Jeff. Nilo Jeff. Nilo Jeff. Nag-artista rin ako dati. Sa Berkeley Television. Hanggang ngayon, member ako na. Kaso lang, hindi na ako nakakalabas para kasi hindi na ako makalakad ng malalayo. Ganto-ganto lang ako, ganyan. Kanino? Oh, yun, no? Kaya rin yun na. Kantayin nyo na tatadun eh. Inak buhay pa ako. May ginawa kasi akong kantayin tatadun. Oo, nakatayo. Una, kami isang nakatayo na. Oo, dati hindi na ako nakatayo. Nakahiga na ako. 3 taon bago mag-pandemic, nakatayo na lang. Nakahiga lang ako. Misis yung nahirap ka. Ilang taon na ako kayo? 68. Ano ang nag-alaga sa misis ko, tapos yung 3 anak kong babae. Ano ang nagpinga rin niya? Karamdaman. Hindi ko nga mapaliwanag. Medyo meron nakabukol-bukol ng daliri ko. Doon na ako makagitara. Ngayon balik yun. Wala. Nawala lahat. Wala. Pati yung mga bukol. Meron ano yung nagdikta sa tatabi. Bumangon ako na ano, hindi nila alam na ito. Kailangan ko makaano sa dagat. Wala na kaming dagat. Wala na. Tama naman yung misis ko, yung pinsan niya, pupuntang dito. Sumama ako doon. Doon, nakabangon ako ng tulog. Nakapaglakad ako sa buhangin. Ayun, at nabigla lahat. Dami nang bigla sa akin dyan. Pag ano, teka siya kukunan ko lang picture ha. Ito lang. Picture niya para may natin. Yan po mga kabida, si Emil and Malakaw. Ito siya. Siya po ay atid na sa Ulingan Tungan mamaya. At bago po siya ay atid sa Ulingan Tungan, dadaan po na sa Parish Church. Dito po sa Katedral. At
mimisahan po para malasmasan ang ating pungkal. Ayan ang mga nagdadasal sa kaluluwa yan, oh. Papaiwan yung pangalan. Bawa, yung pangalan, pagdarasal nila yan. Kabida TV. YouTube, Kabida. Andiyan ba nakita mo agad? Opo. Kabida YouTube channel. Hindi yung, kasi, may, yan, meron palang gumawa ng Kabida. Taga-ibang mukhang bansa. Pero ba? Nakabida YouTube. Si Willie po, kaibigan po. Si Willie, ito ngayon, bago kaibigan po rito sa San Dionisio. At kami magpipicture po dito.